Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong October 12, 2024. Pinaunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng pamahalaang lungsod at ng Department of Social Welfare and Development hinggil sa listahanan noong October 7. Ayon kay Regional Field Coordinator ng listahanan ng DSWD Region 4A na si Johanna Aceves, ang listahanan ay isang paraan ng national government upang tukuyin ang mga mahihirap o mga higit na nangangailangan sa bansa na maaaring gamitin ng iba't ibang ahensya upang pagkalooban ng kanilang mga serbisyo at programa. Ito aniya ay nagsimula noong taong 2009 at sa kasalukuyan ay ipinatutupad na ikatlong bersyon ng listahanan. Sa pamamagitan ng isinagawang pag-interview sa mga kabahayan, natukoy nila ang mga dapat mapabilang sa talaan ng mahihirap na sambahayan o poorest among the poor. Ang talaang ito ay kanilang ibibigay sa City Social Welfare and Development Office na siyang hahawak ng datos ng mga makikinabang sa mga social protection services ng pamahalaang lungsod. Bilang kick-off activity ng pagdiriwang ng Cooperative Month ngayong Oktubre, nagsagawa ang Batangas City Cooperative Development Council ng Rise and Run Co-op Fun Run 2024 kamakailan. Narito ang report. Humigit kumulang sa 600 mga miyembro nito kabilang ang mga senior citizens mula sa iba't ibang kooperatiba sa lungsod ang lumahok dito. Tinanghal na kampyon sa 3K Run ang 60 taong gulang na si Noli Villena mula sa Samsil Multipurpose Cooperative o MPC. Pumangalawa sa kanya ang kanyang kapwa kasapi ng nabanggit na kooperatiba na si Roberto Velasquez, habang nagwagi na ikatlong pwesto ang 64 na taong gulang na si Rolly Claveria ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC. Nakuha naman ng mag-aamang Medes ng Malalim MPC ang first, second at third prize sa 5K run. Sila'y sina Mark Justin Medes, Roland Medes at Ronald Medes. Ang mga nagwagi tumanggap ng medalya, certificate at cash prize. Tema ng Co-op Month ngayong taon ay ang cooperatives, stronger together today for a brighter tomorrow. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati, reporting. Nagtipon-tipon ang humigit kumulang sa 200 barangay chairpersons at barangay disaster risk reduction management officer sa lungsod sa isinagawang General Assembly ng Samahan noong October 4. Ang detalye sa ulat ni Liza de los Reyes. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Officer Rod de la Roca, layunin ng naturang okasyon na maunawaan ng mga BDRMO ang kanilang mga tungkulin at pananagutan kung may kalamidad at maiangat ang level ng kaalaman ng mga ito sa pagresponde. Hinikayat niya ang mga participants na maging proactive bago pa man dumating ang kalamidad, kung kaya nararapat na may disaster preparedness program ang bawat barangay. Hangad din ang nasabing gawain na talakayin ang mga aktibidad at suliranin ng barangay na kinakailangan tutukan at iresolba, pati na ang mga gastusin at budget para dito. Binigyan diin ni CDRMO Research and Planning Staff Dina Marinel Sawali ang Risk Assessment o Plan Listo na makakatulong sa barangay para sa makapagsumite ng report sa konsernadong ahensya ukol sa epekto ng kalamidad sa barangay. Ipinaliwanag naman ni Cecilio Dagus ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Building Emergency Evacuation Plan. Kailangan anyang mayroon nito ang lahat ng establishmento, paaralan at opisina na siyang protocol na susundin kung may sakuna o kalamidad. Sinabi pa niya na mahalagang masanay ang mga opisyal ng mga simpleng emergency process at protocols na naaayon sa Standard Operating Procedures na itinakda ng National Disaster Risk Reduction Management Council Guidelines. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang palaala.
Upang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga senior citizens sa lungsod hinggil sa basic digital skills, sumailalim sa lecture ang may 130 opisyales ng Senior Citizens Association ng iba't ibang barangay noong October 4. Ito ay proyekto ng City Council for the Elderly sa pakikipagtulungan sa Globe Group na tinaguriang Senior Digizen Campaign. Ang Senior Digizen Campaign ay inisyatibo ng Globe upang siguraduhin na makakasabay ang lahat sa digitalization at walang sektor ng lipunan na mapapag-iwanan. Binigyang diin sa naturang gawain ang kahalagahan ng digital literacy sa mga katatandaan. Tinuruan ng mga pangunahing mamamayan ng paraan ng paggamit ng iba't ibang application sa mobile phones, fundamentals ng cybersecurity at kung paano maiiwasan ang mga online scams tulad ng phishing, smishing at vishing. Ayon sa mensahe ni Mayor Beverly D. Macuja, hangad ng pamahalaang lungsod na ma-empower ang mga senior citizens sa pagsabay sa makabagong teknolohiya upang higit na mapaalwan ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Lubos ang pasasalamat ng mga participants sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan. Patuloy ang information technology, business process management o IT/BPM industry sa pagpapayabong ng ekonomiya ng bansa at pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Kaugnay nito, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 4A ng IT/BPM Fair sa Batangas City upang maipromote ang naturang industriya bilang isang kapaki-pakinabang na career na makakapagbigay ng maraming oportunidad na trabaho at malaking kita. Narito ang report. Ang nasabing gawain ay bahagi ng roadmap implementation efforts ng Digital Cities Program ng DICT sa pakikipagtulungan ng Batangas City ICT Business Council o BCIBC at Pontefino States. Dumalo dito si Mayor Beverly D. Macuja kung saan binigyan diin niya na tamang daan ang tinatahak ng lungsod sa pagpapalakas ng IT programs. Nagpasalamat siya sa nabanggit na kagawaran sa pakikipagtuwang nito sa pamahalaang lungsod upang higit na mapaunlad ang buhay ng mga Batanggenyo. Tiniyak din niya na mananatiling kaaya-aya ang business environment sa lungsod ng Batangas. Kasama si Ivan Barsa, Marie Villena Luwalhati, reporting. Higit na mabibigyan ng motibasyon at inspirasyon ang mga mag-aaral sa Batangas City sa pagkakapasa ng ordinansa na magkakaloob ng cash incentive sa mga academic achievers na magiging kinatawan ng lungsod sa iba't ibang kompetisyon. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Gerson Sanchez. Ang naturang hakbang ay naaayon sa commitment ng pamahalang lungsod na maisulong education proficiency, youth development at community pride ng syudad. Kikilalanin ang husay ng mga estudyante na nagwagi sa mga regional, national, Southeast Asian, Asian at international competitions sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo. Nakasaad sa ordinansa na ang mga mag-aaral ay kailangang residente ng lungsod, naka-enroll sa private o public school at opisyal na kinatawan ng Batangas City sa kompetisyon na kanilang lalahukan. Kailangan din ang kaukulang dokumento o certification mula sa competition organizers na nagpapatunay ng kanilang partisipasyon at achievements. Ilan sa academic competitions na maaari nilang salihan ay ang debate competitions, engineering, foreign language, informatics competition, knowledge bowl, literary competitions, linguistics, mathematics, robotics, puzzle, science, speech, spelling, technology, at vocabulary competitions. Makakatanggap din ng compensation ng kanilang mga coaches mula sa mapapanalunan ng grantees kung saan 15% ang ibibigay sa kanila sa regional at national competition at 25% naman para sa international competition. Ang Local Youth Development Office o LIDO ang naatasang bumalangkas ng implementing rules and regulations upang ganap na maipatupad ang mga probisyon ng ordinansa. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.